Magandang araw sa ating lahat. Ako pala ang iyong guro sa Filipino sa Piling Larang Academic at ang ating pag-aaralan ngayon ay ang aralin sa ating Module 12, Panukalang Proyekto. Ano nga ba ang mga layunin sa aralin ito? Una, natutukoy mo ang mga bahagi at hakbang sa paggawa ng panukalang proyekto. Ikalawa, na isaalang-alang mo ang kahalagahan ng pagsulat ng panukalang proyekto sa pamamagitan ng paglalahad ng realistikong mungkahi para sa panlipunang pangangailangan o suliranin. At pangatlo, nakakagawa ka ng isang halimbawa ng panukalang proyekto. Ano nga ba ang panukalang proyekto? Ayon kay Dr. Phil Bartel, ito ay isang proposal na naglalayong ilatag ang mga plano o adhikain para sa isang komunidad o samahan. Ayon naman kay Besim Nevio, ito ay isang detalyadong deskripsyon ng mga inihaing gawain na naglalayong lumutas ng isang problema o suliranin. Balang araw ay tayo naman ay mamumuno o kaya maging miyembro ng isang samahang pribado o publiko. Bilang pinuno at miyembro ng isang grupo, may pagkakataong tayo makaranas, makakita o di kaya maobserbahan ang mga suliranin na dapat bigyang solusyon. Sa kasalukuyan bilang isang mag-aaral sa inyong paaralan, may nakikita ka bang problema o kaya'y suliranin? Bilang isang kabataan sa iyong barangay, may nakikita ka bang mga suliranin at may naiisip kang solusyon para dito? Mahalagang matuto tayo sa pagsulat ng panukalang proyekto dahil sa pamamagitan nito tayo makapagmungkahi ng proyektong tutugon sa mga suliraning ito na maaaring makatulong at mapaunlad ang ating grupo at maging ang lipunang ating kinabibilangan. Subukan nating panooring mabuti ang video at alamin ang suliraning makikita rito. Isulat sa inyong kwaderno ang iyong mungkahi upang matugunan ang suliraning ito. Kaliwat kanan nating nakikita ang mga plastik na basura. Marami sa mga ito itinatapon sa mga ilog, sapa at ibang daluyan ng tubig. Sa global survey ng Greenpeace, lumalabas na karamihan sa mga gumagamit ng plastic packaging ay ang mga malalaking kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng consumer items. Ang masama pa rito, single-use packaging ang kanilang ginagamit. Ang single-use plastic packaging ay anumang plastic packaging na isang beses mo lamang gagamitin at itatapon mo na siya. Halimbawa nito, plastic straw, sachet. Sa pag-aaral ng Medical University sa Vienna, Austria, nakitang may traces ng 9 na klase ng microplastic particles sa mga sinuri nilang sample ng dumi ng tao. Microplastics are those plastics that have been degraded through the years sa mga tubig kasi once na pumunta na ng tubig yan, nagde-degrade yan eh. Tapos ano na yan, nag-percolate down na yan sa bottom. Yun ang mga microplastics. Actually, hindi natin nakikita yan eh. Mahalagang malaman natin kung anong klase ng plastic ang ginagamit na packaging ng mga pagkain at inuming binibili natin para malaman natin kung paano gagamitin ang mga ito. Malalaman yan sa pamamagitan ng Resin Identification Code o numero na makikita sa mga produkto. Halimbawa, itong PET o polyethylene terephthalate o plastic number 1, aprobado ito ng health authorities para gamitin sa mga water at juice bottle at pagkain. Pero hindi lahat ng PET bottles o containers ay microwave safe o pwede initin. Posible kasing makontaminate ang pagkain sa hindi tamang paggamit ng plastic. Ang high-density polyethylene o plastic number 2 ay ginagamit sa mga squeeze bottles, halimbawa para sa shampoo at sa chocolate syrup. Ang polyvinyl chloride o plastic 3 ay para sa meat wrap o medical supplies. Ang low-density polyethylene o plastic 4 ay ginagawang pambalot ng frozen food at ginagamit sa mga laruan. Ang mga container naman na pwedeng pang microwave ay ginagamitan ng polypropylene o plastic 5 dahil hindi ito madaling matunaw. Aminado ang Greenpeace, malaki ang pakinabang sa atin ng plastic. Mahalaga lang na i-recycle ito at huwag nang tangkilikin ang mga single-use plastic. Bettina Magsaysay, ABS-CBN News. Ano ang napansin nating problema sa ating pinanood na video? Okay?
Ang una nating mapapansin dito ay ang pagdami ng basura sa komunidad. Dumarami ang basura at hindi na ito na ibabasura sa tamang paraan. Ano kaya ang maaari nating solusyon? Maaring ang magiging solusyon dito ay paglagay ng MRF sa bawat sulok ng barangay o kaya komunidad upang nang sa ngayon mas maayos na maisegregate ang mga basura at bukod pa sa paglalagay ng MRF sa bawat sulok ng ating komunidad, maaari din nating pagtibayin ang pagkakaroon ng batas para sa wastong pagbabasura sa ating komunidad. Narito ang format sa paggawa ng pamagat ng isang panukalang proyekto. Kailangan itong nagsisimula sa salitang panukala at susundan naman ng solusyong ng isang suliranin sa isang komunidad at ang panghuli ay ang komunidad o lugar kung saan mo ito isasagawa. Halimbawa na lamang, panukala sa pagpapagawa ng breakwater sa Barangay Bacau. Yan, nakikita natin ang salitang panukala, sundan ng anong solusyon pagpapagawa ng breakwater sa ang lugar o komunidad sa Barangay Bacau. So ganito ang paggawa natin ng pamagat sa ating panukalang proyekto. May mga iba't ibang bahagi ang panukalang proyekto. Una dito ay ang pamagat, ikalawa ay ang nagpadala, ikatlo ay yung petsa, ikaapat, pagpapahayag ng suliranin, ikalima, layunin, kaanim, plano ng dapat gawin, kapito, budget, at ikawalo, mga kapakinabangang dulot. Unang bahagi ng panukalang proyekto ay ang pamagat o ang pangalan ng proyekto. Halimbawa, panukala sa pagpapagawa ng breakwater para sa Barangay Bacau. Yan. So, wag nating kakalimutan na sundin ang format sa paggawa ng pamagat sa panukalang proyekto kung saan una nating isulat ang salitang panukala, susundan ng solusyon at panghuli ay ang komunidad o lugar kung saan isasagawa ang panukala. Ikalawa naman ay ang nagpadala o proponent ng proyekto. Sa bahaging ito ng panukalang proyekto, isusulat kung sino-sino ang mga nagsulat o nagmungkahi ng proyekto. Ilagay dito ang iyong address kung saan kayo nakatira. Maaring isa ang proponent ng proyekto o di kaya'y maramihan o kaya isang organisasyon. Ikatlo na bahagi ng panukalang proyekto ay ang petsa. Dito mo naman ilalagay kung kailan ninyong isinulat ang panukalang proyekto at maaring dito nyo rin ilagay kung ano ang saklaw na petsa kung kailan sisimulan at tatapusin ang isang panukalang proyekto. Pang-apat ay ang pagpapahayag ng suliranin. Dito muna sa babanggitin kung ano ang suliranin ng komunidad. Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng suliranin. Palawigin ito sa pamamagitan ng paglalarawan sa kondisyon o kaya sitwasyon na kinakaharap ng komunidad kung kaya nagkakaroon sila ng suliranin o di kaya problema sa kanilang lugar. At panglima ay ang layunin ng proyekto. Dito mo naman tutukuyin kung ano ang pangunahing layunin ng panukalang proyekto. Dapat magiging espesipiko tayo sa pagsulat ng ating layunin. Dapat din tayo maging simple sa pagsulat nito at kailangan yung natutugunan sa tamang panahon. Pang-anim, plano ng dapat gawin. Dito naman natin isa-isahin ang mga hakbang sa ating pagsagawa sa panukalang proyekto. Kailangan din nating ilagay kung ano ang petsa o di kaya schedule ng mga gawaing dapat gawin sa pagsasagawa ng ating panukalang proyekto. At pangpito ay ang budget o ang pondong kailangan. Lagi nating tatandaan na ang mga presyo ng bawat item o di kaya magagasto sa ating panukalang proyekto ay sakto at hindi labis o hindi naman kulang. Kailangan nating tingnan maigi ang mga presyo ng bawat item na ating bibilhin. Okay, at ang panghuli, mga kapakinabangang dulot, dito natin ilalagay kung
sino-sino ang mga makikinabang sa ating panukalang proyekto. Mag-umpisa tayo sa individual hanggang sa komunidad. Hindi sapat na alam natin ang bahagi ng panukalang proyekto. Dapat din nating alamin ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng panukalang proyekto. Una dito, alamin ang mga bagay na makapagkukumbinsi sa nilalapitang opisina o ahensya sa pag-aproba ng panukalang proyekto. Kalawa, bigyang diin ang mga pakinabang na maibibigay ng panukalang proyekto. Pangatlo, tiyaking malinaw, makatotohanan at makatuwiran ang budget sa gagawing panukalang proyekto. Pang-apat, ay alalahaning nakakaapekto ang paraan ng pagsulat sa pag-aproba o hindi sa panukalang proyekto. Kaya dapat maging mahusay tayo sa pagsulat nito. Okay, subukin nga natin. Ipagpalagay na ikaw ay miyembro ng Sangguniang Kabataan at inatasang gumawa ng isang panukalang proyekto. Sa palagay mo'y kailangan ng iyong barangay. Isulat ito sa short bond paper. Kailangan din natin na isaalang-alang ang pamantayan sa pagwawasto. Na isusulat ang panukalang proyekto ng detalyado, kompleto, wasto, makatotohanan at komprehensibo. Ito ay 20 puntos. Ito ay may 20 puntos. Kompleto ang bahagi ng panukalang proyekto na nabuo 10 puntos. Na isasagawa ng tama ang mga hakbang sa pagsulat ng panukalang proyekto, 10 puntos. Kalinisan at organisasyon, 10 puntos. May kabuoang 50 puntos para sa gawain ito. Subukin nating magsanay. Mayroon tayong 8 item at tukuyin ang hinihinging bahagi sa pagsulat ng panukalang proyekto. Una, anong bahagi ng proyekto ang kalkulasyon ng mga guguguling gagamitin sa pagsasagawa ng proyekto? Ang tamang sagot ay budget. Ikalawa, ang nagsisilbing konklusyon ng panukala kung saan nakasaad ang mga taong makikinabang sa proyekto at benepisyong makukuha nila mula rito. Ang tamang sagot ay mga kapakinabangang dulot. Ikatlo, dito makikita ang tirahan ng sumulat ng panukalang proyekto. Ang tamang sagot ay nagpadala. Ikaapat, dito makikita ang talaan ng pagkakasunod-sunod ng mga gawaing isasagawa para sa pagsasakatuparan ng proyekto. Ang tamang sagot ay plano na dapat gawin. Ikalima, ito ay hinango mismo sa inilahad na pangangailangan bilang tugon sa suliranin. Ang tamang sagot ay mga kapakinabangang dulot. Ika-6, nakatala rito kung bakit dapat maisagawa o maibigay ang pangangailangan. Ang tamang sagot ay pagpapahayag ng suliranin. Ika-7, panahon kung kailan ipinasa ang panukalang papel, gayon din ang tinatayang panahon kung kailan ito matatapos. Ang tamang sagot ay petsa. At panghuli, sa bahaging ito makikita ang mga dahilan o kahalagahan kung bakit dapat isagawa ang panukala. Ang tamang sagot ay mga kapakinabangang dulot. Okay? Ito ang ating kasunduan. Huwag kalimutang basahin ang susunod na paksa, pagsulat ng lakbay sanaysay sa inyong Module 13. Ako ang iyong guro sa pagsulat sa Pilipino sa Piling Larang Academic sa Araling Panukalang Proyekto. Naway marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa muli. Paalam.